Isa akong community organizer for 25 years. No? Malakas akong manigarilyo. Nakakapitong kaha ko ng sigarilyo isang araw. Tapos, pagka pahinga na, mahihirap naman ako magpahinga. Ang ginagawa ko, minom ako ng beer. Nakakadalawang litro ako ng beer. Gabi-gabi yun. So yun, yung simula, siguro yung bisyo na pinasok ko sa katawan ko, mula nung nagsimula akong magbisyo, 15 years old ako. Ang trigger to nung last 2010. That is October. Napansin ko, lumalaki yung tiyan ko. Tapos, hirap akong dumumi. Hirap akong umihi. At konting lakad lang, hakbang, pahinga ako. Napapagod ako, umihingal ako. So, ganon. Hindi ako makahiga ng diretso dahil para akong nalulunod. Ang ginawa ko dun sa mga, sabi ko sa mga kasamahan ko, magpapacheck up po na ako ng, ano ko, dahil mukhang malaking problema. Kasi nag-iiba na yung kulay ko eh. Maitim na maputla. Tapos wala na yung, ano siya, hindi siya makintab eh. Yung itsura. So, ginawa ko, nag-decide yung kapatid ko, pakuha ko. Dinala ako sa isang hospital dito sa A. Rodriguez. Doon, pinalaboratory ako. At dami silang ginawa sa akin. No? Lahat ng testing. At hindi nila matiyak ngayon dito sa hospital na to kung ano talaga yung sakit ko. Kasi maraming lumilitaw eh. No, enlargement yung puso. Rapid heart beating ako. 295 per minute ang heartbeat ko. Tapos, yung aking atay, no, meron akong, sabi nila, ang problema ng atay ko, alcoholic hepatitis. Tapos yung aking bato, may infection, kaya hindi ako makaihi. So, doon sa resulta na yun, ang problema lang nila, wala silang maibigay na kwarto. Kaya nag-decide yung kapatid ko, ilipat ako ng hospital sa National Kidney. Doon, pagdating ko pa lang, nakita pa lang ako ng doktor, kailangan ka na i-confine kasi malaking problema mo. Hindi pa nakikita yung resulta. So, pinakita ko yung x-ray ko, sabi ko, Dok, wala na yata akong baga kasi maliit na yun. Malakas ako uminom ng alak, sabi ko. So, sabi niya, hindi yan baga. Ang problema mo hindi baga. Ang problema mo, puso mo. Ito ang puso mo, tumatakip sa baga mo. Yan o. Puso mo yan, mas malaki pa sa ulo mo. Katitibok niya, lumaki siya. Parang yung nagwe-weights ng nagka-muscle. So, katitibok niya, rapid heartbeat siya eh. 295 per minute. Sabi nung doktor sa National Kidney, amazing ka, Mr. Cleopas, sabi niya gano'n. Dahil yung ibang dinala rito, na cardiac arrest na, ikaw, buhay ka pa. Nung in-schedule ako ng Today Echo, October 28 yun, tignan nila yung puso ko. Ang puso, ang valve ng puso, 4. Ang sa akin, dapat yan sa lisi. Di ba? Ang bukasara. Ang sa akin, hindi, yung 3, sabay-sabay na sumasara. Tapos bubukas yung isa. So, wala sa timing, kumbaga sa makina ng kotse. At ang tibok niya, nginig na lang. Ang puso, di ba, ganun ang tibok niya. No? Sa akin, di, nanginginig na lang eh. Kaya, rapid. Wala lang siya binubugang oxygen. Kaya iba na yung kulay ko, maitim na. 2 days, nasa hospital ako, dumating yung pamangkin ko, doktor. Si Dr. Panlilio, yung doktor ng Gano. Dumating doon, nismaggle niya rin sa loob ng hospital yung 2 30s na capsule. At sabi niya, Chong, inumin mo to, isang pares ng Ganoderma at saka Exilium, sa umaga bago kumain. Tapos sa gabi, isang pares ulit bago kumain. Nung tinesting ako, ang aking SGPT, talagang mataas. No? Yung SGPT, yung liquid na binubuga ng atay, mas maraming liquid na binubuga ng atay, mas delikado. Sa akin, buga ng liquid yun eh. Hindi ko, Tapos nung nakainom ako nung pares, nangalahati ka agad ang kanyang SGPT, no? Kinabukasan,
pangalawang inom ko, pangalawang araw. Normal na. Sabi nung doktor, Mr. Cleopas, pag ganito ng ganito, subukan natin ulit yung testing mo, no? Laboratory ko ulit namin. Pag ganito, papauwiin ka na namin. Yung tatlo sila, nag-conference sila agad-agad doon. Sabi nila, obserbahan natin, sabi nila. So, pangatlong araw ako umiinom. Normal na talaga. Sabi nung mga doktor, Mr. Cleopas, bukas, tignan natin na, pauwiin ka na namin bukas. That is 5 days ako sa hospital. Kinabukasan, pinauwi ako. Wala ka ng sakit, Mr. Cleopas, uwi ka na. Amazing ka, nung dinala ka rito, mamatay-matay ka na. Talagang iba na ang kulay mo ngayon, balik na. Okay na. Pero weekly, mabalik ka rito, ilalaboratory test ka namin. I think after a week akong lumabas sa hospital, buta ako ng Santa Lucia. Bumaba ako sa Cubao, Isitan, Cubao. Tapos, lakad ako ng, pagdating sa Cubao, naglakad ako mula Cubao, Isitan, hanggang doon sa may Santa Lucia, Ismol. Nilakad ko yun. Nakadalawang hinto lang ako sa gasolina na minum akong tubig. Sinubo ko talaga kung kaya. No? Kasi dati, 10 hakbang, pahinga ako. Doon, nakadalawang pahinga lang ako hanggang sa makarating ng Ismol, Santa Lucia. At sabi nung pamangkin kong doktor, ba't ganyan yung tsura mo siyang? Pawis na wis ka. Naglakad ako eh. Bakit mo ginawa yun? Sinubo ko lang kung talagang matindi itong product natin. Nandito ako buhay, nakarating ako. Kaya BP kagad ako. Yung BP ko normal. No? Hindi ako umabot ng 140. Palaging 120 over 90, 130 over 80. Tuloy-tuloy na yun. Sa ngayon, yung 12 gamot excuse me, na inireseta sa akin, 3 na lang ang ininom ko. Tapos, ang ininom ko na pair ay sa umaga, 2 pairs. Sa tanghali, 2 pairs. Tsaka sa gabi, 2 pairs. So, yung tea, ginagawa kong tubig. Yun ang aking tubig maghapon. Yun ang ininom ko. Yung produkto, subok na yan. Marami na nagpatunay. No? Bago ko yan pinanghawakan, sinubok mo muna sa sarili ko yan. At napatunayan ko nga na totoo. Hindi yan maglalakas ng loob yung pamangkin kong doktor eh. Kung hindi garantisado yung epekto niyan.